naman tayo dito sa event. Ayan, so if you can hear me loud and clear, patype naman po ako ng number one. Ayan. Sige, kung naririnig niyo po ako, ayan, so shout out po. Okay, sa padagdag na mga participants natin right now. And mas maganda, 'di ba? Mas maganda po na syempre, 'di ba, papasukin lahat ng dapat papasukin para sa mga hubbers natin, full-timers natin, okay, admins, kindly tap, okay, your co-hubbers para pumasok po sa ating napakagandang event. And syempre, para sa mga first-timers, I am welcoming you, okay, to our Meet Your Future. Ayan. So, i-type nyo naman kung taga saan ka, 'di ba? Para nakikita po ng mga first-timers natin, 'di ba? Nakikita ng mga participants natin kung nasaan man naaabot. Okay, etong Zoom natin, okay, sa iba't ibang mundo. Kaya, 'di ba, shoutout natin, 'di ba, from Hong Kong, Italy, Japan, Singapore, 'di ba? May LA, wow. Legazpi Alba from Bicol. Ayan. So, hello Japan. Hello sa inyong lahat. Worldwide. Hello kung nasaan ka man right now. Congrats mo yung sarili mo because, di ba, sa dami-raming taong pwede makapasok dito, ikaw pa. Okay, meaning to say, di ba, this is the right moment. Okay, this is the right time para magbago ang takbo ng buhay mo. So, yan po. Di ba, I know for sure, hindi pa po lahat nakakapasok. 'Di ba? Hintay-hintayin natin yung mga ating ibang participants na pumasok, magdagdag tayo na magdagdag para po mas maintindihan niyo to kasi one thing for sure, ako po nung nakapasok ako dito, okay, talagang naintindihan ko po ito kasi kung hindi niyo po may tatanong, estudyante po ako nagsimula. Pero sino nga ba ako? Syempre. Bago ako magsimula, by the way, I would like to introduce myself. I am Ralph Flores Angeles po. And I am your host for today. Ayan. So, katulad yun lang din naman po ako na estudyante na nagsimula. Okay, kung ikaw man, kung ano man ang background mo, basta nagsimula po ako na hindi ko to alam. Okay? Ako po that time nag-aaral, nakapasok po sa Meet Your Future. Okay, naintindihan ko and right now, 'di ba, because of this opportunity na tulungan po tayo, syempre magbago yung takbo ng buhay natin. Nakagraduate as cum laude and right now po, one of the Millionaires Club member. Okay, hindi ito para sa akin ha. I just introducing myself. Ayan. So, ngayon, napakaganda po ng maririnig nyo right now because itong ating main sharer, syempre po, 'di ba, isa ito sa mga talagang hinahangaan namin, okay, ng lahat. Dahil dati po siyang OFW, pero syempre, mamaya na. 'Di ba, mamaya natin, 'di ba? Kasi, dagdagan pa natin ang dagdagan. Okay, ang ating mga participants. Kasi I know for sure itong taong to, okay, ready na rin. Excited na rin, di ba, na makilala tayong lahat. Ayan. So, mag-shoutout tayo, syempre. Ayan. Ayun. Ayan. Kaya ikaw, di ba, na nandito ka sa loob ng Zoom right now, kung meron kang ballpen, meron kang notebook, di ba, ilatag mo niyan, isulat mo lahat ng mga mauunawaan mo, di ba, makinig ka ng mabuti, kung ano man ang ginagawa mo, okay, nagtatrabaho ka man, tama yan. Idagdag mo ito. Pero kung wala ka namang ginagawa, just focus. Okay, namnamin mo lahat ng salita. Okay, na ibabagsak ng ating sharer. Kasi for sure, again, sabi ko nga kanina, di ba? Hello, Marcelo. O, di ba? Pa-shout out ka. So, sabi ko nga kanina, di ba? Ayan, dito mo pwedeng baguhin yung buhay mo. Kasi imagine nyo guys, di ba? Ilang araw na lang Pasko na. Tama. So ito na yung pinakamaagang pamasko para sa'yo. Okay, kaya ngayon, di ba, konti na lang din, konting kembot na lang din, di ba? Ikaw, sige, bago tayo magsimula, ikaw, ano bang gusto mong ma-receive ngayong Pasko? O, ilagay mo dyan, ano ba yung gusto mong makuhang regalo ngayong Pasko? If you can hear me, okay, kung gigil na gigil ka na talagang magbago ang buhay mo, isulat mo, ilagay mo dyan, itype mo dyan, ano ang gusto mong regalo ngayong Pasko. Ayan, sige. Para, di ba, nakikita natin. Actual, money, iPhone, ano pa? Sino pa? Sino nagsabi siya?
Siya lang daw. Ayaw mo sasakyan, ano pa, makapag for good, marami, di ba? Maka-direct, ano pa, kahit ano po, mag more prospects, with future, 31 accounts, yes, pera, ano yan, yes, makapag-forget, business partners, savings, di ba, code at ticket iPhone, VIPs, okay, for good po, mentor, di ba, magka-direct, tama. Oh, sino ang gusto na maging MC? 'Di ba? Bago matapos ang taon na 'to, pa-type ng me. Mm, 'di ba? Tapusin mo na yung MC mo. And syempre sa mga bagong pasok, hello again, I'm Ralph Flores Angeles and welcome to our Meet Your Future. Makinig ka ng mabuti kasi one thing for sure, dito mo pwede mabago ang buhay mo. Okay, so are you guys ready? Pa-type naman ako na I am ready. Kung ready ka na mapakinggan. Okay, ito yung napakaganda. Okay, napakagaling na ating sharer right now. Okay, so syempre, before I start, I know ready naman po ang lahat. Okay, Tech, watch, play this video. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me, for centuries. I'm taking. Come on and let me in. Bruises on your thighs like my fingerprints. This is for to match the darkness that you felt. I never meant for you to fix yourself. 3 years learning experience. Punuin mo ang sarili mo ng bagong kaalaman. At i-enjoy mo lang. At dapat, ang baon mo sa sarili mo na kahit anong mangyari, hindi ka hihinto. Ikaw dapat ang unang pinakamasipag. Ikaw dapat ang unang pinakamagaling. Ang tanong, ikaw na ba yun? Technocrat, meron pa po tayong awarding ng project at dapat dumating din ang oras makasama kayo sa awarding mismo ng buong AIM Global. Knows my name, 'cause I was only born inside my dream. Alright! Ayan. So, pa-spotlight na lang sa atin. Di ba? Ayan. Para at least nakikita tayo ng lahat. Ayan. Ngayon, tawagin ko na. Let's all welcome dating OFW for 15 years. And because of this opportunity, one of the Millionaires Club member, Millionaires Maker, and syempre part po siya ng Easy Top 500 and currently the top one ng buong Technocrat community. Let's all welcome and give him a bird of applause to Mentor Marlon Rivera. Thank you so much, Sir Ralph. Hello, yan. Thank you so much, Sir Ralph Angeles. And thank you so much po sa mga nandito po. Sa mga nandito nanonood kanina, ang dami kong nababasa na gusto na mag-for good, gusto ng cellphone, gusto ng million. Ang tanong, ikaw ba, gusto mo din ba yung ginagawa mo? Ngayon, siyempre, okay po, na lang po muna ako, pa-highlights na lang po muna ako. Okay, so ngayon po, yes, tama po si Sir Ralph. So, I'm a 50 years OFW, but let me share my screen para po kilala nyo din po yung taong magsasalita dito. I know na ikaw bilang isang empleyado, nasa Pilipinas ka, is gusto mo na din talaga ng tunay na pagbabago. Yung tunay talagang income. Kaso, trabaho ka ng trabaho, pero iba naman yung umaasinso. So, ibig sabihin po, may mali po talaga sa ginagawa po talaga natin. Nasa tamang mindset ka, tapos, wrong management. Okay, so ngayon po, pakilala po muna ako.
Yan po. Pagkatapos ng 1 million, kung nakikita na po dyan yung screen ko. Okay? So, my name is Marlon De Vera. Isa po akong taga Bicol. 15 years OFW as a musician. Umuwi ng Pilipinas, naging vlogger, then na-encounter ko itong Meet Your Future, na-meet ko pala yung future ko. So ito ha, kung hindi mo pa na-meet yung future mo, hindi po ako at hindi rin po si Sir Ralph. Ang ma-meet mo dito is yung kinabukasan mo, yung pangarap mo, at yun po yung pag-uusapan po natin. Dahil po, na-meet ko itong future ko, dito ko na po na-hit yung first million ko. Naging ka-achiever po ako dito. Bigay ng company po yan. Multiple international travel qualifier po. Libre din po ng company. 6 figures earner. Siyempre, galing din po sa company po yan. So, top 1 ang Technocrat. Top 8 ng Project High. 4 na hub na po yung meron ako ngayon. Ano man to, sir, na hub yung sinasabi? Ito po yung mga anak ng OFW or family relatives ng OFW na nandito po sa Pilipinas na gusto din po talagang ma-meet yung future nila. Yung future na dreams. Ibig sabihin natin na meet your dreams, build your dreams. So, dito po namin tinuturan po sila kung paano po talaga ginagawa yung business, paano kami makakatulong sa mga katulad yung OFW or ilang OFW na kahit na nandito sa Pilipinas. Paano ba talaga palaguin ang pera? Paano ba talaga mabago yung buhay? Paano ba talaga maging successful? So, ngayon po, ito po, lahat po yan dito pag-uusapan po natin. And I know for sure, once natapos mo ang Zoom event natin ngayon, mababago yung isip mo, manggigigil ka. I know na gigil ka. This 2024, kung walang may magandang nangyari sa buhay mo, well, this is the day. Tonight your first night. Tonight is your best night. Para sa year 2025, iba na ang income mo, iba na yung buhay mo, iba na yung dreams mo, iba, pati pananalita mo, iba na din po. Okay, so ito ko nagsimula. I was a 15 years OFW as a musician. Dati po tayong artistahin, kaso nga lang, nung umuwi ng Pilipinas, naging vlogger po ako, naging traditional business owner. Dati, nung hindi pa ako nakakapasok dito, ang negosyo ko po is kainan po, restaurant, canteen. So, binuhos ko lahat ng pera ko dito sa traditional. Since na wala akong kaalam-alam sa pagninegosyo, akala ko, sa mga traditional business owner dyan na wala pa pong kaalam-alam, walang sapat na kaalaman at walang sapat na pondo. Ito po yung bibigyan ko ng mga tip or lesson dito sa akin. So, nagsimula ako nang walang kaalaman sa pagninegosyo. Akala ko, basta may puhunan ka na, lalago na yung pera mo. Hindi po pala. Hanggat wala kang sapat na kaalaman, hindi mo alam kung paano i-manage yung pera mo, paano mag-manage sa sarili mong negosyo, at wala kang mga tips and tricks, ubos po yung pera mo. Ganun po yung nangyari po sa akin. After 7 months po, yung pinagtrabahuan ko sa ibang bansa na 15 years kami mag-asawa, wala pong natira. So ngayon, nagtyaga na lang po kami sa ayuda ng gobyerno. Pumipila na din po kami sa katulad kayo ng mga pumipila sa ayuda, sa barangay. Nagipagpila na din po ako. Hiningan ako ng TIN ID ko bilang isang OFW. Wala din pong, di pa kami binigyan. Eto, naging vloggers dito sa Bicol. Ayan po yung content ko. I am a prankster po dito sa Bicol. Prankster ako. Ibig sabihin, nagpapasaya ng mga tao. Kaso nga lang, negative. Negative po yun. Dati po ako negatibong tao. Sabi di masabi negatibo. Talagang misinformed lang po talaga. So, natural ako ni Boss Joseph Lim. Dahil sabi sa akin, pare, alam mo, kung mag-a-abroad ka din naman, di ba kayong mga nasa abroad, ang goal nyo, ang pangarap nyo is makapag-for good. Una, nung nasa Pilipinas ka, gusto mong mag-abroad. Pero napapansin mo, namamalayan mo, tumatagal ka sa ibang bansa, trabaho ka ng trabaho, pero resibo lang ang naiipon mo. So, ibig sabihin, kung sa 15 taon, wala pa kaming naipon, trabaho ako ng trabaho, sabi ko sa miss ko, may uwi na lang tayo. Kasi sarili lang talaga natin ibang tao lang binubuhay natin, sarili natin. Paano na pag tumanda tayo? Paano na pag wala na tayong trabaho? Kayo sumasahod tayo. Paano pag dumating yung oras na wala na tayong trabaho? Sino na magpapasahod sa atin? Doon ko na naisip yung sinabi ni Boss Joseph Lim, pare, dito sa negosyo natin.
Di ba nung nasa Pilipinas ka, gusto mong mag-abroad. Nung nasa abroad ka naman, gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. O di ba, ang gulo ng buhay natin, ang gulo ng isip natin. Tama ba? Yung mga nasa ibang bansa ngayon ay inaabot na ng 5 years, 10 years, 15 years. Oh, di ba gusto mo na mag-for good? Oh, anong meron? Ang mali sa atin, mali po yung ginagawa po natin. Hindi, sabihin natin, may kulang sa ginagawa, huwag mali. May kulang sa ginagawa po natin. Ayun, ano yung kulang sa ginagawa po natin? Nagtatrabaho tayo para sa pangarap ng ibang tao. Pero sa pangarap po natin, pinagdududahan natin, kinatatakutan natin. Huwag kang matakot sa pangarap mo. Ituloy mo yan. Kasi bakit? Malay mo, ito palang pinagdududahan mo, kinatatakutan mo, well, ito pala yung magpapaganda ng buhay mo. Katulad po nangyayari po sa amin. Uwi kami ng Pilipinas. Ito hindi pestway ko. Yung pamilya ko. Yung mag-ina ko. Yung isang OFW na uuwi na ang akala ng iba, uuwi ka kasi dahil mapera ka na. Pero hindi po pala. Kaya ka uwi dahil sobrang pagod na pagod ka na. So guys, this year 2024, 5 years from now, isipin mo yung buhay mo. 5 years from now, ano na yung buhay mo kapag hindi mo pa rin ito ginawa? Hindi ka pa rin gumawa ng pagbabago sa buhay mo. So if your child, if your life, if you don't change, 5 years from now, you will never change. Pati income mo, pero yung edad mo, tataas. Naglag ako dun, yung edad mo, aabante, yung katawan mo hihina na. Okay? So ngayon po, dati kami nag-abroad na kami lang mag-asawa. Ngayon po, mag-abroad po kami. Hindi mag-abroad, magta-travel kami sa ibang bansa. Kasama na namin yung anak namin bilang dahil sa travel namin, business travel, business trip. No, di ba? Kasama ko yung pamilya ko. Yun ang pinatindi sa akin ni Boss Joseph Lim. Nung sinabi sa akin, nung na-meet ko tong future ko, sabi sa akin, alam mo ba yung magaganda sa negosyo natin? Uuwi ka, kasama mo pamilya mo, anytime, anywhere. Kaya mong pumunta kahit saan. Kaya mong maggumasos ng kahit magkano. Yun po, ito po yung binigay sa akin. Dahil po sumubok lang din, at ito na po yung income namin ng mag-ina ko. Halos mag 600,000 na po yung sa anak ko, 556,000 at the age of 14 years old. Saan ka nakakakita na 14 years old kumikita po ng 556,000? Ginagawa negosyo, part-time po kasi nag-aaral po yung anak ko. Yung asawa ko naman po, nasa 2.3 million yung kinikita niya po. Sa akin naman po, 3.4 million. Sino? Tatanungin kita ngayon. Kung ikaw bilang isang empleyado, kaya bang ibigay sa iyo yan ng amo mo? Kaya ka bang bigyan ng 556,000? Kaya ka bang bigyan ng pamilya mo ng 2.3 million? Kaya ka bang bigyan ng kaibigan mo ng 3.4 million? Well, kung hindi, dito po sa future mo, dito po sa Project I Community, dito po kaya pong ibigay lahat ng pinapangarap mo. That's why tonight, you have to meet your future. Pagkatapos ng event natin, mag-isip-isip ka na po. I-evaluate mo na sarili mo. I-assess mo na sarili mo. Gusto ko yan, gusto ko yan, gusto ko yan. I-attract mo na. Sa puso mo na i-attract mo na po yan. Kasi po bagay kami mismo, marami na po nagkaresulta dito sa amin at marami na nakagawa. Ngayon po, ang kagandahan dito is hindi mo na ito gagawing mag-isa na andito po yung community po natin, tutulungan ka po namin. 100%. I-full pledge mo lang po, magsumpa mo lang sa ano, mag-sure ka lang, sabi mo sa sarili mo, yes, I will. Whatever it takes, I will do my best. Gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. So, wag mo subukan, gawin mo na. So, ngayon po, ito po yung income ng pamilya ko. At ngayon naman po, ito naman po yung income ko. Kung dati ang sahod ko sa ibang bansa, nasa 40,000 pesos. 40,000 pesos ibang bansa po yan, ha? Ngayon po, triniple po dito sa future ko. Ito yung future mo. Ito yung future mo, ha? Triniple po. Kung ikaw nasa Middle East ngayon, kumikita ka ng 20,000 pesos, 6 na buwan mo na po itong sasahurin. Sa akin po, dito po sa community po natin, 1 day income lang po. Pakibasa po dyan. 1 day income. Kung nasa Hong Kong ka naman, nasa Asia ka naman, is 3 buwan mo ng sahod po yan. 40,000 divide 3. 120,000 divide 3. Tama ba? O, pala ka na magkwenta dyan. 120,000 divide
40,000 tama. 40,000 ang sahod mo. O kung nasa US ka naman po, is 2 buwan na sahod mo naman yan. O kung nurse ka naman dyan or nanay ka naman dyan, is yan po talaga yung kinikita mo for 1 month salary. But dito sa future po natin is 1 day kaya mo pong kitain yan. Hindi pa po sa akin binigay ng dati kong trabaho bilang isang banda sa ibang bansa, pero dito po sa community po natin, well, I congratulate myself. Nagawa ko na po. And then, di lang po yan. Kung kumikita tayo ng 150,000 isang araw, eto po, last October po, kumita po ako ng 302,000 pesos. Kumita ha? Kumita po ako ng 302,000. Medyo last month po, medyo bumaba po tayo last month. Noong November, kumita po tayo ng nasa 183,000. Mababa pa po yun. 183,000. Ngayon po, eto naman po dito sa may Bumblebee ko, yan po yung ilalabas ko pong sasakyan po ngayon. Ngayon po, eto po yung 322, late na po yan. Hindi na po yan 322. Nasa 420,000 na po yan. Hindi ko lang po na-edit. Hindi ko na po na-post dito. Sayang, old ko po ito. Last week ko pala po ito. Last week ko kasi po itong slides. So ngayon po, kung nagta-travel ka ngayon, nasa travel ka ngayon, nasa ibang bansa ka, or nasa Pilipinas ka man, kung pangarap mo magkaroon ng free travel, freedom, na yung pupunta ka sa ibang bansa, pero magbabakasyon, well, dito sa future mo, kaya mong gawin yan. Pero kung nagtatrabaho ka, ano mo magagawa yung magta-travel ka sa ibang bansa, yung may freedom ka, hindi mo gagawa yun. Kasi bakit? Una, busy kang tao. O ngayon pangalawa, hindi ka naman pwedeng umalis dyan na sa trabaho mo, na gusto mong mag-travel, kasi hindi ka makakalis kasi bakit? Hindi ka papayagan ng amo mo. Pangatlo, kung wala kang pa sapat na pundo, sapat na pera, wala kang pamasahe pa Bicol, as mag-abroad ka pa. Well, dito sa future mo, libre. Okay? Gawin mo lang to, dalawa lang gagawin mo, makinig, sumunod ka lang naman sa tao na kapag send sa'yo ng link na to, dadalhin ka po sa kinabukasan mo, sa future mo. Katulad po sa amin. Ngayon po, nakakapag-travel po ako. Dito sa itong isang taon na to, nakapag-travel po ako 4 na bansa po. Hong Kong, Singapore, Macau, Malaysia. Yan po yung napuntahan ko po. Siyempre, kasama ko ang aking boss, ang aking mentor Joseph Lim. Okay? So next, ito po, sariwa-sariwa. December 12, 2021, nawardan po tayo bilang isang top 1 at kumita po tayo ng 2.2 million. Ulitin ko. Kung kanina, natanong ko sa iyo, kung meron ka man na amo na kaya kang bigyan ng 2.2 million, ipakausap mo sa amin at mag-a-apply ako. Pero kung hindi, ngayon ikaw mismo kakausapin ka namin para ma-meet mo din po itong future mo. Ito po yung gusto mo. Ito po mababa pa lang po yan. Maliit pa lang po yan. Kung nalalaking ka sa 2.2 million, well, kami po, nalilitan pa lang po kami. Hindi po kami nagmamayabang kasi po, bakit? Our company is billion-dollar company po. Okay, marami na pong ginawang multi-millionaire at billionaire. So, alam ko, hindi pa siya pumapasok yung ganitong digits, figures. Well, subukan mo na, gawin mo na. So, now, let us meet your future. So, ang pangarap mo is, kaya ka nagtatrabaho, is gusto mong makapagpatayo ng bahay. Kung ikaw naman, nasa Pilipinas ka, gusto mong mag-abroad dahil gusto mong makapagpatayo ng bahay. Ang tanong ko sa iyo, magkano yung gusto mong bahay na ipapatayo? 10 million. Ang tanong ko sa iyo, meron ka bang 10 million na kaagad? Kung wala ka pang 10 million, yung 10 million na to, paano mo to gagawin? Paano mo to iipunin? Kung ikaw nga ngayon, nasa ibang bansa ka na, 10 years, 15 years ka na sa ibang bansa, wala ka pang naiipon na 10 million na ipon talaga, savings talaga ha? Hindi resibo, 10 million po talaga. Well, kung meron ka na yan, pwede ka patayo ng bahay, ng gusto mong bahay. Pero kung wala pa, well, dito po sa atin, sa future mo, kaya po natin gawin yan. Okay? Sports car. Sasakyan na lang po. Hindi lang sports car. Sabihin na lang natin, Toyota Fortuner o Ford Raptor, gusto mo magkaroon ng sasakyan. Yung sinasahod mo pa ngayon,
sapat na ba yan na makapag-ipon ka ng 2 million? Kung hindi, pinakita ko sa'yo kanina, yung income ko. 1 month income, 2.2 million. So, pwede na ako bumili ng sports car ko. Pwede na ako bumili ng Bumblebee ko. Okay, travel. Travel mo. Ngayon, nakakapag-travel ka ngayon. Kaso nga lang, binabayaran mo yan sa agency mo for 6 months. At tawag yan, placement fee. Pero, nakakapag-travel ka nga, andyan ka nga sa bansa mo ngayon, kung saan ka man ngayon, nasa Kuwait ka man, or Middle East ka man, nasa first country ka man, or nasa second country ka man, nasa Asia ka man, andyan ka man sa ibang bansa, pero hindi ka nga po nakakalabas. Oh, especially sa Middle East, hindi po sila nakakalabas. Nakakalabas lang sila kapag kasama nila yung amo nila. Pero kung hindi nila kasama yung amo, nakakulong po yan. 11 years po ako sa Dubai. 2 taon ako sa Abu Dhabi. 9 years ako sa Dubai. Okay? Doon pa ako bilang musician. Sa mga taga-Dubai po ito, shoutout po dyan. Sa Rakis pa ako tumutugtog, sa President Hotel, sa Ratski, tapos Ajman Beach Hotel, sa Fujairah, Pasal kayo mga dyan pa ako tumutugtog. Okay? So ngayon po, balik tayo dito sa dreams natin. Kung ang dreams mo sa bahay, sasakyan, travel, ito yung pinaka dreams talaga natin. Lahat ng nakakausap namin ng clients ang sinasabi, Sir, gusto ko na po makapag-ipon. Bakit ka po hindi nakakaipon? Sasagutin ko din yan. Bakit hindi tayo nakakaipon? Kasi po, mag-isa ka lang tumatrabaho, ilan sa pamilya mo ang tinutulungan mo. Paano ka makakaipon kung ikaw mismo, yung income mo, mas malaki pa po yung expenses mo? Now, let's talk about your salary versus expenses. Ang sahod mo, 25,000 pesos. Take note, 25,000 pesos. Pero, dumating na po yung magkakamag-anak, si Judith, si Bill Clinton, si Jonah, si Paiju. Dumating na po yung pamilya na yan. Eto pa malupit. Renta ng bahay mo, kung nagre-renta ka man ngayon, 5,000. 5,000 pesos. Dumating naman po si electric bill, 2,000 pesos. Water bill, 500 pesos. 1,500 sa internet, 6,000 pesos sa pagkain. Transportation, pamasahe mo, 6,000. Toiletries, 1,500. Family of 3, 12,000. Yan, total is 34,500. So, negative ka po ng 9,500. So, paano mo ngayon? Kaya mo sasabihin ngayon, Sir, ako, nakapatay naman ako ng bahay ko. Congratulations. Dahil po, ikaw, marunong kang maghawak ng pera. Bahay mo, may bahay ka nga po. Pero dapat ang bahay mo magiging asset, hindi po liabilities. Kasi minsan ang bahay po natin, pwedeng liabilities, pwedeng asset. Ano yung liabilities? Liabilities po natin is yung hindi sa iyo nagpapasok ng pera, expenses. Pero kung asset naman po, yun yung pumapasok sa iyo ng pera. Ibig sabihin, kung ang bahay mo, ginawa mong apartment, yun, nagpo-produce ng pera po. Yun, nag-generate ng pera. Pero kung ikaw mismo, tenant ka, or talagang ikaw talaga yung homeowner, hindi po yun asset. Kasi po bakit? Kuryente, sa iyo galing, tubig sa iyo galing, maintenance sa iyo galing. Okay? So, ngayon po, congratulations sa mga bahay, lupa at sasakyan na po ngayon. Ngayon, kung yung mga wala pa, kayo, bakit hindi ka nakakaipon? Ito po yung rason mo kung bakit hindi ka nakakaipon. Look at the image. Dito sa image na to, napakasimpleng picture lang po yan. Bakit hindi ka nakakaipon? Ito po naka-orange na to. Ikaw yan. What if ikaw yan, pinapasan kita ng isang sakong bigas? I know, kaya mo pang buhatin. Kaya pang buhatin. Ngayon po, dinagdagan ko ng 4 na sakong bigas. Ano na mangyayari? Mabubuhat mo pa, pero sobrang bigat na. What if po, 10 na yung nakapatong sa ulo mo? Hindi mo na po kaya. Mahirapan ka na, mabibigatan ka na. Ngayon po, uulitin ko. Dito sa isa na to, ibig sabihin po, kung mag-isa ka na tumutulong sa kamag-anak mo at ilan sa pamilya mo ang tinutulungan mo, hindi mo na po sila kaya. Kasi bakit? Mag-isa ka lang pong tumatrabaho. Tama ba?
Mag-isa ka lang po tumatrabaho, ilan sa pamilya mo. Kaya pagdating mo ng sahuran o hindi pa nagsasahuran, paparating pa lang yung sahod mo, 1 month mong hinintay, hindi kayo close. Bakit? Ang bilis niya pong mawala. Minsan tatanungin mo na lang sa sarili mo, their sahod. 1 buwan kitang hinintay. Nung dumating ka sa palad ko sa buhay ko, bigla ka na lang mawawala. Hindi ba tayo close? Hindi kayo close. Pinaparana sa iyo yan kasi po bakit? Para mabuksan po yung isip po natin. Ma-realize mo na may mali na po, may kulang na po sa ginagawa po natin. Now, kung malang may kulang at mayroong opportunity na nagbigay sa iyo na pinapakita sa iyo yung future mo, pinapakilala sa yung future mo, why don't you do it? Subukan po natin. Kasi di mo alam, ito pa yung nakakapagpabigat. Di mo alam, malaki kita mo, malaki kinikita mo, malaki sahod mo. Eh, yung expenses po, pataas ng pataas, palaki ng palaki din po yan. Yung bangko naman is nagbabawas din po. Siya, for example, naglagay ka ng pera sa bangko ng 1 million. Ang inflation rate nasa 7%. Magkano na lang po matitira po sa iyo? Yun magkataka kayo, bakit po sir? Nag-iipon naman kami sa bangko, pero bakit hindi po kami nakakaipon? Kapag ang pera mo ay nasa bangko, tulog po yung pera mo. So, palaguin po yan, ilagay mo sa tamang tao, ilagay mo sa right community, sa right mentor mo, sa right company. Okay? Katulad dito, ang inflation rate last November, 2.5%. Tumaas yung mga bilihin. Kung asahod mo, minimum wage ka lang po, mababawasan pa po yan. So ngayon, sir, gusto ko, sir, subukan yung negosyo nyo. Kaso po, sir, eto na, wala po akong pera. Dito po, sasabihin mo sa amin na wala kang pera, ilang years ka na po ba dyan na nagtatrabaho kung nasa Pilipinas ka? Ilang taon ka na nagtatrabaho sa Pilipinas? Ito, to realize lang po, realization lang po ito, at real talk lang po ito. Ilang years ka na nagtatrabaho sa Pilipinas, pero bakit wala kang pera? Ibig sabihin po, tumatanggap ka na trabaho na wala kang sahod, hindi naman po siguro totoo tama yun, o totoo yun. Meron kang pera, kaso nga lang po, hindi ka lang po talaga marunong mag-manage ng pera mo. Kaya, hindi po kami naniniwala na yung tao, yung wala pong pera, sa totoo lang naman po, araw-araw po gumagawa ng pera ang bangko. Di ba kaya ang open ng Bangko Sentral ng Pilipinas eh? Why? They're making money. Tapos sasabihin mo no money, may kulang po sa isip po natin. Sa sarili natin, sa galaw natin, may mga kulang. Kasi po bakit? Mas inuuna natin yung mga excuses o mga reklamo sa buhay kaysa sa pag-aasenso. Okay, sige sir, may pera na ako. Kaso wala akong oras dyan. Wala kang oras, gagawin mo lang naman ito part-time, at least 1 hour, 2 hours, 3 hours, nagagawin mo to. Kami lang naman po yung gagawa na lahat hindi mo kayang gawin. Pero nakakapag-Facebook ka, nakaka-live ka sa TikTok, nakaka-live ka sa Facebook, nakakapag-upload ka sa Reels. Pero pagdating sa negosyo, ba't ayaw mo? Bakit mo dami mong excuse? O ikaw naman na member na, mahaba yung oras mo. Sabihin mo sa akin, no time sir, kasi no time mo applied kasi busy ako kanina. No. Marami kasi sa atin ng dahilan kaysa sa gawa ng paraan. Okay. Next. It's not my line. Not my line of my job. Tanungin po kita. Yung trabaho mo po ba ngayon ay linya mo dati? Nung pinanganak ka pa sa mundo, OFW ka na po ba? Nung pinanganak ka na sa mundo, engineer ka na po ba? Nung pinanganak ka sa mundo, nurse, doktor, or ano man ang profession mo, yan na po ba yung pinanganak ka? Hindi po. Anong ginawa mo? Tinuro po sa'yo, inaral mo naman, at ginawa mo. So, ganun lang naman din po dito sa negosyo po natin. May magtuturo po sa'yo, pakinggan mo lang, sundin mo lang din po yung pinapagawa niya, at gawin mo.
Ganon din po yung ginagawa po namin. Okay, ulitin namin. Kung kulang ka sa oras, full-time po namin itong ginagawa. Part-time mo itong gawin, full-time namin itong gagawin. Kung hindi mo linya, huwag kang mag-alala. Kasi po bakit? Lahat po ng mga linya nyo ay nilinya na po namin lahat. Ulitin ko, lahat ng hindi mo kaya gawin, kami na po yung gagawa. Okay? Next. So, ito yung katotohanan. May bagong labas na iPhone. Yung iPhone is nasa worth of 63,206. May latest model na. Wow, iPhone 16, iPhone 17. Pag-iipunan ko yan. May nag-offer sa'yo ng opportunity, yung future mo, to start the business, worth of same amount, 63,206, ang sabi mo, ayoko niyan, baka malugi ako. Sa cellphone mo ba, hindi ka lugi? Lugi ka po dyan. What if na nalaglag or nanakaw or nahulog sa kwan? Ibabalik pa ba si 63,206 mo? Di na po. Pero dito sa negosyo natin, once na nagsimula ka, lifetime mo na po yung mapagkakakitaan. Hindi lang 63,000 ang ibibigay sa iyo. More than pa sa ini-expect. Okay? Ngayon naman, groceries. Ayaw mong mag-grocery. Pero, nagkaya yan kayo ng pamilya mo. Kumain kayo one time sa labas. Worth of 2,431. Ano sasabihin mo? Okay lang, minsan lang naman ito. Alam mo ba gaano kadalas ang minsan? Wow. Di ba kanta yun? Gaano kadalas ang minsan? Napasarap ka sa ulam mo doon. Ay, o na lang tayo magluto. Doon na lang tayo bibili. O doon na lang tayo kakain. Pero pag mag-grocery ka, yung groceryan mo, sasabihin mo naman, ang mahal. O diba, reklamador ka na naman. Nagreklamo. Kaya hindi ka po nakakaipon. Kasi bakit? May mga mali na po sa ginagawa po natin. Kaya learning a new skills. Ayaw mo mag-attend ng training kasi wala na akong time. Wala kang time. Sabi mo kanina, no time. Wala kang time. Pero, nanonood ka ng Netflix. Nakakapag-live ka sa TikTok. Nakakapag-live ka sa TikTok, sa Reels, sa FB mo, lahat na social media. Ginamit mo na, nakikita ka namin. Ay, live siya. O, naka-green siya. O, chat nga natin. Ay, sir, pasensya na po. Busy ako. Wow! Oh my God! Diba? Ay, sir, balikan na lang po kita, sir, kapag may oras na po ako. Ma'am, ano yung pagkakaiba yung babalikan mo ako sa ngayon? Pag-usapan natin, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Then, pag may free time ka ulit, balikan mo po kami. Ganun po sana. Sir, gusto ko po yan. Sir, give me po 5 minutes po, sir. Ayusin ko lang muna trabaho ko. Then, sir, explain mo sa akin. Pero, sir, ang break time ko, mga nasa 15 to 30 minutes ang break time ko. Eh, pakinggan mo lang muna. Stop overthinking. Then, pag naintindihan mo, pinaliwanag sa'yo, nagustuhan mo, saka ka mag-decide. Doon mo na nakita, naintindihan yung future mo. Parang kami, tinutulak ka na namin, pino-offeran ka na namin. Kasi bakit? Naniniwala kami sa kakayahan mo. Kaya mo yan. Takot ka lang. Yes, takot ka lang. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya kasi kung hindi mo kaya, di kami gagawa. Sabi ko sa kanina, lahat ng hindi mo kayang gawin, kami na po muna yung gagawa. So ngayon, eto yung mga sumubok, eto yung mga dreamers na akala nila, katulad mo, na nanonood ngayon dito na hindi ka pa member, at kung member ka naman, na akala mo hindi kaya, dami kang duda sa sarili mo. Now, itong mga dreamers na to, ipapakita ko sa iyo, from dreams turns into reality. Eto po, isang estudyante, 16 years old ko po siya nakilala. Isa sa sa 648 followers ko, nung vlogger pa po ako, isa lang po nagtiwala po sa akin. Hindi ko siya kakilala. Ngayon po, kumikita po siya ng 818,000. A new Millionaires Club ng Meet Your Future ng Project High Community. At the age of 20 years old. Pag-apat na taon na po kami dalawa magkasama dito sa community po natin. Pareho na po kami Millionaires Club. Kung ikaw, 5 taon ka na dyan sa ibang bansa, tapos itong batang to, 4 years pa lang, tingnan mo, ano
ang magandang future na naghihintay sa iyo once na ginawa mo to. Doing part-time, then next year, the next 2 years, pagsawa ka na magtrabaho mo dyan, uwi ka rito, mag-full-time ka. Mamaya, ipapakita ko sa iyo yung mga OFW na na-meet nila yung future nila. So ito naman po, former kasambahay. Kasambahay na kumikita ng 3,000, 4,000 sa isang buwan. Isang buwan na kinikita ng isang kasambahay, si Miss Magdalena. Eto po, kumikita po siya ng 111,000. Kumita po siya ng 455,000. Saan ka po makakakita na bilang isang kasambahay kumikita na po ng ganyan? Excuse me. Ayan na po. Tinan mo ang before and after na itsura niya. Hindi lang po income yung nabago, pati po itsura, pati po pananalita. Dito po kami naturuan. Yan po si Coach Magda, isang kasambahay. Ito naman po, isang cum laude graduate. Doing part-time, kumikita po siya, habang nag-aaral siya, kumikita po siya ng 101,000 sa Sir Christian Parentela. Nung kumikita siya ng 101,000, nag-iipon po siya. Hanggang until such time na pwede mo siya pa i-pinch. Kumita po siya na ginawa niyang 5 months, 6 months, yung negosyo, kumita po siya ng 519,000. 519,000 at ito pa malupit. Hindi lang po cheque ang nilabas niya. First car niya po. Saan po galing? Sa future niya. Dating dreams lang, katotoo. Gayon po ang naghihintay sa'yo. Eto, isang car dealer. Malaki yung kinikita ng car dealer. Malaki sahod niya. Kaso nga lang, tinanong ko sa kanya, Miss, Bes, Romel Ayala, Meet Romel Ayala. Si Romel Ayala, malaki kinikita niya, 50,000, 60,000. Kaso, yun nga lang eh. Nauubos. Kasi bakit? Tulong sa pamilya. Puro tulong sa pamilya. Dito ngayon, dating car dealer siya, ngayon po, car achiever po siya. Namit niya yung pangarap niya magkaroon ng Ford Raptor. Eto po, dreams ko din po yan, magkaroon ng Ford Raptor. Natulungan din po natin yan. Natulungan po, namit yung future, natulungan po ng Project I Community. At isa pa ako sa tagahanga niya po. Next, nurse. Nurse by profession, registered nurse. Sir Kevin Herrera. Nung nakakwentuhan ko siya, ang kinikita niya, 35,000 isang buwan. 5 taon siya nag-aral. After the graduation, nag-aral ng, ang tawag doon, hindi kasi ako alam yan, ang tawag dyan? Board exam. Hindi kasi ako nakapag-aral eh. Kaya hindi ko pa alam yan. Nakapasa board exam, right after na makapasa siya, hindi, yun, nagtrabaho ng konti, tapos ang kinikita niya po sa isang buwan, nasa 35,000. Nasa 35,000 ang kinikita niya sa isang buwan. Isang buwan. Ngayon po, yung isang buwan niya, isang araw niya lang po ditong kinikita. Oh, di ba? Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Huwag na natin pahirapan. Huwag na tayo mag-overthinking. Kasi po, kakaisip po natin, kakaduda natin, yung oras mo po ay lumilipas na. Malay mo, yung opportunity na yon is, yun na pala yung oras, ito na pala yung future mo. The next 2 years, the next 5 years, nawalan ka na ng excitement, pero yung edad mo, mahina ka na. Yun yung sinasabi namin sa clients namin. Minsan, kausap namin ngayon, tapos after 2 days, 3 days, hindi na bumabalik yung iba. Bakit po? Naninegative ng pamilya. Unang pinapakinggan yung pamilya nila, kaibigan nila, or kakilala nila, na wala naman pong alam sa negosyo. Dapat po, ikaw mismo, ang nakakakita ng negosyo na to, ikaw po mismo magdi-decide. Halimbawa, magpapabunot ka ng ngipin, syempre, tatanungin kita, saan ka magpapagamot? Sa karpintero? Sa construction worker? Bubunot sa'yo pa ako. Ngipin po, sa dentista ka magtanong. Okay? O, magpapagawa ka naman ng bahay, saan ka magtatanong? Sa nurse? Sa doktor? Siyempre sa
karpintero ang magtatanong. So pag sa negosyo ka naman po, pinasok mo naman negosyo, ang tatanungin mo dapat yung marunong sa negosyo, yung negosyante. Okay? Ito kasi yung karamihan sa kanila, marami nagsasabi dyan na wag ka dyan, wag ka dyan, wag ka dyan. Sila po yung mga dream stealer. Dream stealer tawag natin doon na pinapangunahan nila yung isang bagay na hindi pa naman nila nasusubukan. Pati ikaw, dadadamay ka po. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, yung buhay ba niya, yung buhay ba na nagsabi sa'yo na wag ka dyan, gusto mo ba yung buhay niya? Kaya bang ibigay sa'yo yung dreams mo, yung future mo? Well, kung hindi niya kayang ibigay dito sa sistema natin, na-meet mo na yung future mo, ituloy mo na to, gawin natin to ng tama. Okay? Your life will never be the same again. Mag-decision ka lang. Dapat right decision po ang meron ka. Eto, sabi mo kanina, hindi mo linya. Parang ito kay Sir Kevin. Hindi niya naman linya ang pagiging nurse. Nung pinanganak siya. Pero anong ginawa? Inaral. Nag-board exam. Eh naman ito kay karon din sa negosyo natin, di naman siya marunong dito sa ginagawa natin, pero anong ginawa niya? Inaral din po, kaya kumikita siya ng malaki. Millionaires Club pa. Dito na yan din po, nakuha yung first car niya, motor niya, lahat. Gulang niya, sorry, pagka mamaya na nanonood siya rito, dito rin, basta. Napaluwa naman ako. Okay? So ngayon po, police. Hindi niya linya ang pag-network or sa ginagawa namin. Hindi niya linya. Anong ginawa ni Sir Kit? Sir Kit Cuevas, kumikita po siya ng profit sharing now worth of 609 6,197,000. 6 million profit sharing pa lang po yan. Police? Yes po. Part-time ginagawa? Yes po. Bebenta ng product? Yes po. Ito ang problema sa atin. Ayaw magbenta ng product, ayaw magbenta ng mga tao. Well, okay lang po yan. Dahil po, mismo sa negosyo natin ngayon, sa sistema natin ngayon, tao na mismo yung lumalapit po sa atin. Hindi na po tayo lumalapit sa kanila. So ngayon po, si Circuit kumikita, kahit pulis po siya, linya ba ito? Linya ba ito dati? Hindi niya po linya. Eh nga po, tingnan mo, pulis siya. Ngayon nga po, tingnan mo, may camera hawak. Cameraman pa po yata, o vlogger pa po yata si Circuit. Okay, so ngayon po, isang abogado, part-time na ginagawa, kumikita po siya ng million, 1.91 million. Let's meet Attorney Drew Magturo, si Capitology. Siguro napapanood mo po yan. Yan po, na-meet po natin yan, at na-meet din po yung future niya, yan po yung kinikita. Ang tanong, linya ba ng isang abogado itong ginagawa namin? Hindi din po. Part-time niyang ginagawa, kumikita ng milyon. Dahil hindi lang po siya ang natutulungan ito. Nagagawa po namin itong negosyo po namin dahil po tumutulong po kami sa mga katulad yung mga OFW. Minsan may nababasa ko sa comment namin, Sir, bakit niyo tulungan mga pamilya nyo? Tinulungan na po namin pamilya namin. Bakit kami mga OFW palagi target nyo? Kasi po, bakit? Kayo po, reklamo kayo ng reklamo na wala po kayong naiipon. So this is the right time, right opportunity, right timing, right system. Dapat meron kang right decision. Okay? Tandaan mo, di mo linya, huwag mo garala, tuturaga po namin. Sa negosyante, dearly niya itong ginagawa namin, si Mami Chona. Si Mami Chona ay nag-check po siya ng 1.3 million. She's already 60 years old. Tingnan mo po, anong kinikita. Eh sir, kasi may edad na kasi ako, huwag kang magalala. Kung may edad ka, mas bata pa po kami sa iyo. At meron pa po mas bata pa po sa amin na mag-guide po sa iyo. Ganun po isipin po natin. Marami kaming solusyon sa isang problema mo. Ano yung problema mo? Pera. Ang makaipon, ang makapag-for-good. Marami po kami solusyon po dyan. Okay? So ito mga OFW, sa mga OFW heroes natin, congratulations to Miss Jeline Alagase. Isang DH po sa Saudi Arabia, kumikita po ng 100,000. Ngayon po, Millionaires Club na po yan. Kung ikaw OFW, nasa Saudi ka ngayon, kaya mo din. Nagawa nila, nagawa namin, magagawa mo din. Okay, ito naman yung malupit. A new Millionaires Club and a new Karachiever. Let's meet a former seaman, seafarer po, Mr. Ronwell Puada. Kakalabas niya lang po ng sasakyan niya. And then, top 3 po siya natin. Nasa top 1 ako, top 3 po siya natin. Kumikita po ng 6 figure.
Sa seaman, sabi ko sa kanya, tinatanong ko sa kanya, Ron, kumusta yung pagiging seaman mo? Nakakatakot din ba? Sabi niya, oo. Pag nasa laot ka, ang pangarap mo, magtayo ng negosyo. Magninegosyo at ayaw mo nang bumalik kasi nakakatakot yung building na alon nung nasa laot. Nung nasa dry dock na, ah, nasa lupa na, nakuha na yung sahod, nakakalimutan yung pangarap. Kasi bakit? Ubus na kaagad. Nabigay na, na-distribute na sa kamag-anak. Babalik na naman sa lahat. Magtitisa naman ng 6 months, 1 year. Nanawa din po siya. Okay? So ngayon, eto po, double security guard sa Qatar. Let's meet Jomar Magsayo. Mababa yung kinikita, ngayon po kumikita ng 556,000 at Millionaires Club na po ng ating community. So ngayon guys, malapit na po ako matapos. Realization tayo 5 years ago and then 5 years after. Nung 2019, problema mo pera. 5 years ago, problema mo pera. Kasi bakit? Wala ka pong ginagawang pagbabago. Yung cycle mo po sa trabaho, sahod, bayad, utang, trabaho, sahod, bayad, utang, trabaho, sahod, bayad, utang. Yung cycle mo po, tuloy-tuloy po yun. Walang pagbabago. Yung income mo, wala din pagbabago, pero yung expenses po natin, sobrang daming nababago, nababawasan income mo, dadagdagan yung edad ng mga anak mo, kamag-anak mo na pinapakain mo. Kung dati, 5 years ago, yung anak mo, 1 year old, ngayon po, 5 years old na. Yung anak mo ngayon na binata na nasa 20 years old, after 5 years, 25 years old na, kung mag-isa lang siya, iniwan mo, dalawa na po sila, tatlo na pala. May asawa na yan, may anak pa, may apo ka na. So, paano mo nasasabi na yung sahod mo, sapat na, okay na ako sir, sapat na, kontento na ako? No. 5 years ago, problema mo pera. Ngayon po, dahil ginawa mo itong year 2024, before magtapos ang 2024, 5 years from now, 2029, dahil may ginawa kang pagbabago, yung income mo, sobrang laki ng pagbabago. Bakit po? Yung trabaho, yung sinasahod mo dyan sa ibang bansa, ipadala mo sa kamag-anak mo, nag-start ka dito sa negosyo, habang tumatagal, lumalaki po yung kinikita mo dito. Sahod padala, sahod padala, sahod padala. Doesn't matter. Ito naman dito, ipon, 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 ipon. Umuwi ka naman ng Pilipinas 5 years from now, may ipon ka. May income ka. Kung hindi ka naman OFW, kung ikaw naman isang empleyado sa Pilipinas na 19 years, 5 years ago, trabaho ka ng trabaho, nakikipagpilahan ka sa MRT, sa LRT, nasa Bicol ka naman, nasa probinsya ka naman, pipilahan ka sa tricycle, sa jeep, pumapara, na ulan na, nainitan. 5 years ago yun. Yun ang routine mo. Now, start now. Start now. As soon as possible, start now. Then, make your dreams 5 years from now. Your life never be the same again. Hindi na maging buhay mo gano'n. Okay? So, kaya naman po, anong kailangan natin? Ang kailangan mo is yung right decision. Yung tamang decision kasi nasa tamang tao ka, right person ka, right opportunity ka, right community ka, right company, right mentor pa. So ngayon, mamimili ka. Yung 5 years ago mo na walang may nangyari or mag-isisimula ka ngayon na 2024, 5 years after. Ano na kaya ang buhay na meron ka? Malay mo. Kung 1 million ang kinikita mo sa 1 year mo, the next 5 years, 2 million, 3 million, 5 million. Yan po ang mangyayari po sa atin. Okay? So, yan po. Ito lang may iwanan ko po sa inyo. Hindi ka nagtatrabaho para sa mga problema mo. May pera sa problema. Kaya ka nag-a-abroad, nagtatrabaho para tuparin ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. Okay po? Sana ngayon, pagurin mo yung sarili mo sa pangarap na gusto mo. Hindi pangarap ng ibang tao.
Sana po na-realize mo po yan. Sana po naintindihan mo. Naintindihan mo to, balikan mo na po. Yung taong nakapag-send lang din sa'yo na kinukulit ka araw-araw. Sinisendan ka bawat minuto ng learnings. Kasi po bakit? Para po ma-enhance po sa utak mo, pumasok po sa puso mo. Mahal ka ng taong nagsisend sa'yo ng link na to. Kasi bakit? Yung pangarap mo ang tatrabahuhin natin, hindi yung pangarap ng ibang tao. Right, so ngayon po, tapos na ba ako? My name is Marlon de Vera. Babalik ko na po sa ating napaka-bait at napaka-pogi na host po natin, Sir Ralph. Okay? Bye-bye. Alright! Ayan. So, thank you so much, Mentor Marlon. Ayan, napakaganda naman ng iyong mga ibinahagi sa aming lahat. Patayip naman po ako ng thank you so much, Mentor, kung marami kayong natutunan. And I know for sure, di ba? Okay, talagang kapag in-apply nyo, 'di ba, yung mga sinabi ni Mentor Marlon, 'di ba? This will be your breakthrough. Okay, kaya maraming salamat po, Mentor Marlon de Vera. Ayan. So, ngayon po, sa lahat na nandito, sa mga first-timers, balikan nyo po yung nakapagpapasok sa inyo dito na mga mentors nyo, or mga coaches ninyo, para at least, di ba, malaman nyo paano na magsimula. And syempre, sa mga members na rin po, kulitin nyo din yung mga mentors ninyo, 'di ba? Para kung ano pa yung mga next na gagawin ninyo. Okay? So, yun lang naman po sa akin. Maraming salamat. Okay, once again, this is Ralph Torres Angeles, sending you love and light. Ayan, so thank you so much and Merry Christmas. Picture po tayo. Ayan, picture na lang po tayo, Tek. Ayan, ikaw na lang pong bahala. Sige po. Ayan, sige. 1, 2, 3. Smile! Ba't wala ako? Nandiyan, pwede ko makikita eh. Ayan, sige. 1, 2, 3, smile! Ayun. So, thank you so much po sa ating participants. Again, balikan mo yung mga nakapag-send sa'yo ito ng link. Okay, kulitin mo paano magsimula because this is your start of your breakthrough. So, ilan naman po. Maraming salamat po. Happy changing lives and Merry Christmas. Bye!